Well, it's an upset mga kawan stories ang nangyari kanina. Well, tinalo lang naman ang hometown team na France ang sinasabing arguably best team ayon kay Dillon Brooks na sinabi niyang sila ang papasok sa gold medal match. Pero mukhang iba ang kinalabasan. Mukhang tinamaan ata nga po mga kawan stories ng karma ang Canada ngayon. Pero halina tignan natin paano nga ba tinalo ng France ang Team Canada. Tara't talakayin natin yan ngayon at pag-usapan ng kasado ng labanan ng Team USA at ng Serbia. This time, sino nga bang mananalo? Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kawan stories ng responsable. Sa simula nga po mga kawan stories ng labanan ng Canada at France, marami nga po ang nagsasabi na easy win nga daw ito para sa Canada. Base nga sa talaan na mga kawan stories liyamado ang Canada. Ayon pa nga kay Dillon Brooks, magiging easy path ang kanilang daan para sa gold medal match. Kahit nga si Shai Gilgeous-Alexander nagsabing andito sila para sa gold medal. Pero mukhang iba ang naging resulta. Ayon nga po sa ilang mga fans, resulta nga daw ito ng maagang pagyayabang ng Canada. Guess what? Quarterfinals pa lang, laglag na agad sila. Sa first quarter, halata nga pong hirap sa opensa at shooting ang Canada. Though gumawa pa rin naman sila ng adjustment sa second quarter, hindi pa rin naman nila ito na-idikit ang talaan. Pagdating naman sa second half, kahit man outscored nila dito ang France, both third quarter at fourth quarter, sapat pa rin naman ang naipong kalamangan ng France para ma-upset nila ang Canada. Lingid nga sa kalaman ng lahat, struggle nga malala ang Canada sa Rainbow Country. 5 out of 21 na tumira lamang ng 23% dito ang Canada at alam nating dito pa lang talo talaga. Bukod dyan, malamyari naman ang kanilang depensa na kahit si Dillon Brooks sinabing depensa ang pinakarason ng kanilang pagkatalo. Pero ganoon talaga, bawi na lang next Olympics, Dillon Brooks. Samantala, dito naman sa match-up ng Serbia not ng USA. Well, it's official nga po mga kawan stories, kasado na muli ang rematch ng USA at ni Nikola Jokic. Pero bago yan, napakagandang laro rin naman ang pinakita ng USA kontra sa Brazil. First quarter, nakita na natin kung gaano kagigil na manalo ang USA. 33-21 ang talaan at na-outscored pa nila ang Brazil sa second quarter na nagresulta ng maaga nilang paglamang. Kaya ng inasahan, LeBron James pa rin naman ang nanguna sa USA with complete stat sheet. 12 points, 3 rebounds, 9 assists, 3 steals. Dahil na rin sa naipon nilang malaking kalamangan, pinaubaya muli sa ilang mga superstar ang laro. Kabaliktaran rin naman ang nangyari sa Serbia. Literal kayod kalabaw ang kinalabasan ng kanilang laro. Kamuntikan pa nga silang ma-upset ng Australia dahil na rin kay Patty Mills na kanyang mid-range jumper para mapuwersa sa overtime ang laro. Lumamang pa nga ang Australia, ngunit dahil na rin sa higpit ng depensa ng Serbia, nakuha pa rin naman nila ang panalo. At dahil dyan, for the second time, kasado muli ang rematch ng USA at ng Serbia. Nasa USA pa rin naman ang lahat ng advantage ngayon at yan ang ating aabangan sa kanilang semifinals game.